Nakakadalawang dekada na rin siguro ako, ikaw malapit ka ring 2 dekada sa Ireland, 'di ba? Now, lagi nating pinag-uusapan yung ano ba yung mga magagandang bagay dito sa Ireland at saka kung bakit ba tayo nagtagal sa Ireland. Pero why not siguro pag-usapan din natin ang Downside ng pamumuhay dito sa Ireland. ayun. So, what are we waiting for? Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Ano ba yung mga downside na pwede nating i-share sa ating mga viewers lalo ngayon parang ang lumalakas ang traffic natin sa mga ating mga kababayan. Parang curious talaga sila siguro malaman kung ano ba yung katotohanan ng pamumuhay dito sa Ireland. Bilang matagal na sa Ireland, maganda yung makashare din tayo. We're not claiming that we are experts sa larangan na to, di ba? Pero may share lang natin yung basing sa Experience natin. yan, oo. So, unahin natin siguro is yung weather. Yes, of course, weather. Yan, disadvantage natin masasabi dahil nga malamig dito. Oo, yan ang Ayun. katotohanan niyan. 4 seasons, okay. 4 seasons in a day. Yeah. Minsan. Mm. But kung iisipin mo naman yung weather, tanggap na natin na pag nag-abroad tayo, galing Pilipinas, iba yung weather. Dito sa Ireland, yung lamig at yung ulan. Maraming ulan. Yung lamig kasi hindi naman ganun laging nag-snow. Pero malamig pa din. Yeah, kasi yung So, ihip ng hangin, yun talaga. Bilang galing Pilipinas na laging mainit, pag nagpunta ka rito, giginawin ka talaga. Yung the only good thing about that, kung sobra man nalalamig, magdadagdag ka lang ng damit. Oo, ganun. Diba? oo. Ng jacket. And then, obviously, sa kinalaunan, mag-ano ka din naman ang tinatawag na dito is, you will climatize naman din naman. Your body will climatize. Ibig sabihin po, ay Masasanay. masasanay din kayo sa lamig. And then, pag uwi mo ng Pilipinas, yun na. Parang mararamdaman mo na talaga, mainit nga talaga sa Philippines. At syempre, yung mga kaibigan mo, sasabihin na, Arte. ang arte naman nito, di ba? Parati kang nagsishower. Mararamdaman mo talaga yung fresh na environment dito sa Ireland pag umuwi ka na ng Pilipinas. Kasi makukompare mo na eh. Now, kasi syempre alam naman natin, pagka mainit ang panahon, marami ding maiinit ang mga ulo. Di ba? Usually, ganun naman talaga eh. Syempre, weather, pag mainit, parang iinit talaga yung ulo mo. Another thing na disadvantage pagka nasa Ireland ka is yung distance. Oo. Kasi syempre malayo tayo sa Pilipinas. Halos minsan 20 hours ang biyahe. Kasi syempre yung stopover pa. Kaya nga tayo, 'di ba? Lagi nating pinipili na mag-stopover ng Middle East. Ng UAE. Yeah. Middle East. Like Dubai or Abu Dhabi. Kasi from here to Abu Dhabi is parang mga 8 hours lang. And then to Philippines, 9 hours lang. And then, syempre, dagdagan mo nung layover. Kumbaga, at least hati siya. Ako kasi, na-experience ko dati from Germany, ilang oras eh. Parang 13 ba or 15 hours from Germany to Singapore. Oo. Ang sakit talaga sa katawan. Ang sakit sa pet na ang tagal mo nakaupo, nakailang tulog ka na, nakailang nakailang pagkain ka na, breakfast, ka pa rin sa Nasa eroplano. Tapos, pag may mga emergencies sa Philippines, hindi ka madaling makauwi ng basta-basta. Kasi, obviously, it takes time. And, syempre, yung pamasahe, mahal. Mapapagastos ka talaga sa pamasahe. At syempre, yung distance na yon, yung time difference na may 8 hours pagka winter, tapos pag summer, 7 hours difference. Bale, nauna yung Philippines na magising, tapos ang Ireland tulog pa, yung mga ganong factor. Yeah. Since nabanggit mo na mahal ang ating pamasahe going to the Philippines, so, lang din natin, meron pong mga nag-o-offer naman dito ng mga travel agency. Kung talagang gipit kayo, nag-o-offer sila na yung babayaran mo siya installment. Merong Yes. mga ganun. So sa ating mga kababayan dyan na nice na halimbawa umuwi ng December o pwede nyo i-book yung flight nyo and then babayaran nyo siya unti-unti. Syempre, pagka may work ka naman, ma-afford mo mo naman naman yun. yung pamasahe. Yun lang, may kamahalan siya. Mm. Yun. Tama. And then, syempre, Mrs. K,
ang pinakamalupit talaga na sabihin natin yung tax sa Ireland, Oh, 'di ba? yun. Mataas ang tax na sinisingil nila, lalo na sa mga single. Yes, mga single diyan, 'di ba? Oh, alam na kung anong gagawin. Kasi when it comes to single, obviously, siyempre, mag-isa ka lang nagwo-work, 'di ba? Yung tax credit mo mababa. Ipagpalagay na natin kung kumikita ka ng sabihin mo ng let's say 50,000 euro a year. Mhm. Ang mangyayari pagka single ka, base doon sa calculation at nakita natin, ang unang 44,000 euro mo ay sisingilin ka ng 20%. Wow! Imagine, Yes. 44,000, let's say, okay, sa 44,000 magkano yun ng So 20%? 20%. Pero atong malupit, yung above ng 44,000 mo, sisingilin ka na ng 40% tax. Wow! Now, doon. Sakit, di ba? Yes. So, siyempre, magtatanong, paano naman po pag kami ay may Married. asawa Or- or merong tinatawag na civil partnership? Nakalagay doon sa, siguro pa-flash natin dito, pag kunyari, kumikita kayong mag-asawa ng 80,000. Now, ang una nyong 53,000 ay sisingilin kayo ng 20% tax. Meron pang dagdag na 35,000, kumbaga yung limit na yon. Above that, ang mangyayari, sisingilin na kayo ng 40%. Ibig sabihin, all in all, talagang hindi ka talaga makakaligtas na single ka man o married or meron kang kasama, civil partnership, talagang mataas ang tax. Pero ang kinaganda naman nun, kahit pa malaki ang tax, dito makikita mo naman talaga na, okay, ginagamit nila yung kung ano man yung binayad mo at bumabalik pa in fact sa'yo din. Ano bang masasabi sa Yeah, hospitalization? Oo, libre. May minimum lang sila na babayaran. Okay. Ayun. Kasi alam mo yan. Public, o kahit public ka, tatanggapin ka. Yung kanilang mga local Irish na hindi naman nagtatrabaho. Alam mo yun, yung parang sasabihin mo nga pabigat. Nandyan lagi sa hospital. Alam mo Walang yun? singil yun. Hindi ko lang alam kung paano sila sinisingil, pero lagi silang nandyan. Oh, kasi wala man pambayad eh. Oo, wala namang pambayad. Kumbaga, government pa kayo naghahanap ng matutuluyan nila after. Yes. Yun ang, Oo. ang kinaganda doon, para bang Ay, hindi ka papabayaan. Oo. Yun lang din minsan maririnig mo, nakakasama ng loob. Kasi sabi yan, dyan na pupunta yung tax natin Yun, sa mga taong ganun. But then again, kung ikaw din naman, yung magkaroon ng problema, tatanggapin ka at ititreat ka talaga. Oo. Walang discrimination. Wala po yung tinatawag na deposit muna bago ka Oo. arugain. Oo. Ayun. Kasi pag sinabing government hospital talaga. Ang dami kasing, siyempre, kagaya namin sa operating room o tinatawag na theater. Kung titingnan mo talaga, sobrang dami ng gastos. Sobrang dami ng mga implants, mga prosthesis, mga kung ano-ano pa man. Alam mo yon, parang alam mo namang public patient ito. Pero walang Same treatment pa din, same pa din. Public ka o private, parehas lang. Kahit nga yung minsan iisipin mo, ako yung bilang sa ward, yung may mga pasyente na mga may edad na, na parang kung iisipin mo, ano pa ba yung maitutulong ng treatment na yun? Bakit gagawin pa? Pero gagawin pa din. Mm-mm. Kasi, kumbaga, wala eh. Kung kailangan. Ganon. And then, yung sa pag nanganak po, kagaya ko, nakatatlong beses kami, libre lahat. Yung una mo ngayon sa GP, pagka yung nag-check up ka, siyempre magpapa-check up ka, sa reception, magbabayad ka ng 65 euro. But isusoli sa'yo yun. Pag nag-positive ka sa test nila, nabuntis ka, isusoli sa'yo yun. Tapos it's up to you kung gusto mo mag-private ka or public. Pero ako lahat public. And then, pag nanganak ka sa hospital, lahat libre. As in, super. Wala akong binayaran. Wala namang talagang pinagkaiba Oo. pagka private at saka public. In a way, pag private ka, maaari kasing mabump up ka. Ibig sabihin mabump up ka sa, kunyari, when it comes to operation, medyo magiging priority ka kumpara dun sa public na yung mga public pipila. But Pero still, still. wala pa din. Talagang kung kailangan
gagawin nila lahat. Yes, Wala lalo na pag talagang ano. emergency, hindi nila isipin 'yun. Talagang go agad. Oo, yun. Yun. Tapos siyempre, yung mga tax na yun ano, free din yung mga dental checkups, I mean cleaning, what I mean. Cleaning every year may libre po. Once na naka 5 years ka na kasi you have to have yung 56 ba or basta 5 years contribution mo sa PRSI bago ka maka-avail ng free dental cleaning Or 3 every years, hindi year. ba 3 years? So, I'm not too Anyway, sure about that. Basta merong certain months ng contribution Or years. mo, years ng contribution mo. And then, isa pa yung sa eye check-up, libre din yeah. yun. Yan, libre din yung sa eye check-up natin pagka Yes. yung nakapag ano ka na nga sa PRSI. I'm not too sure 3 years or 5 years, but I think most probably 5 years. Tapos when it comes to dental naman, yung sa mga bata, may mga free checkups din sila, hindi walang bayad. Like for instance, yung ating mga anak, although yung mga braces, orthodontics, may bayad yun. Pero when it comes to may mga pre-assessment, Oo, yung mga kung check-up nila. pre-checkup, whatever, something ganyan. Immunizations nila, Oo, libre. libre yun. Yung braces, I think mayroon silang ika-categorize ka kung talagang worst yung ipin mo, libre. Pero ang tagal ng pila, 2 to 5 years ang pila. Kasi ganun yung sinabi sa akin I-check yung bata and then ang waiting list ng braces is like 2 to 5 years. So yun ang Imagine. sinasabi natin kanina guys na pag private patient ka, may advantage ka when it comes to sa pagpa-prioritize nung gusto rin kumita ng mga doktor. Siyempre ilalagay ka kaagad. At saka siyempre, ano pa ba naman at nagbayad ka pa ng insurance na wala ka man lang Pero advantage. Depende po sa yung dental kasi baka mamaya hindi naman cover yun ng insurance mo. Yun, So, depende pa din. Tapos, syempre sa mga bata, yung sinasabing meron din silang allowance. Syempre, yung allowance na yun, saan ba kukunin yun? Sa mga tax din, guys. So, para bang yung tax na binabayad natin, umiikot lang din. Tapos, when it comes to school, free din ng school, di ba? So, ano bang ano natin? For sila, primary, secondary. Actually, meron din silang, meron din yung mga kids na avail din sila yung play school nila. Yeah. Nakalimutan ko yung tawag, pero libre yung play school nila. Ay, 2 years din yun, play school. Yun po yung mga tax kung saan napupunta, may Marami disadvantage pa, man at kung ano man. Pero, syempre, may pros and cons lang din po yun. Pero dapat nating isipin na pagdating dito, yan ang mga sinasabi nating downside ng pagpunta or pagtira dito sa Ireland. So wag po tayong manlaki kaagad ang mata pag nakita natin na ang sweldo nakalagay is 100,000. Yes. Or Well, hindi naman 150,000. malaki naman 100. When Hindi, it comes to kasi euro, may tax din yun. when it comes to euro, siguro mga on average ang mga swelduhan sa sa peso. Kinonvert ko na sa 1,000, kinonvert ko na po sa peso. Pero yun nga, lagi nating isipin na, matatax tayo. Na hindi yung buong nakalagay sa kontrata mo na let's say 55 or 50,000 euro, may iuwi mo yun. Hindi po lahat. In fact, gaya ng sabi natin kanina, isipin natin lagi na 20% at saka yung 40% na tax na yun ibabawas. Tapos, isa pa talaga sa pinaka-downside ng pagpunta rito sa Ireland sa ngayon is yung house. Yes, housing and accommodation. Lalo ngayon, may shortage ng mga bahay. When it comes to yung house na babayaran mo, yung bibilhin mo, ang daming naka-waiting lists at saka yung mga taong nagsilipatan at saka yung mga naghahanap ng mga house for rents, ang hirap makahanap. Mahal. Ang bahay po dito sa Waterford, hindi pa to Dublin. Kasi ang Dublin ng city like Manila, ganun So tayo nasa probinsya pa tayo. Ang makikita mo, mababa nang makakuha ka ng 1,615, 3 bedrooms. In fact, meron akong colleague na Indian nurse siya. Sa ngayon, ang bayaran nila ng bahay, since kasi yung isang buong bahay, 2 families. Siyempre, alam naman natin yan, tayo rin mga Filipinos, nag-share ng bahay, di ba? Hindi tayo makaka-afford agad ng isang buong bahay na to rent, even that time. Siyempre, nagtitipid tayo, di ba? So, anyway, long story short, ang binabayad nitong mga bagong mga nurses na to,
Dalawang family, sa isang bahay lang po yan, 2,500. Ganon katindi, ganon kamahal. Sa tingin ko naman, ito namang mga landlord na to, nagde-take advantage. Kasi yung bahay na yon, I'm sure, mataas na siguro yung binabayad nila sa mortgage is 1,500. Talagang Kahit pa nagde-depende. sabihin mong dalawang family yan, isa pa rin ang bahay eh. Kumbaga, doble yung bayad ng tao, di ba? Para sa bahay na yon. Now, Meron nga akong kasama, parang kino-compute ko sa mind ko ha. Since kakarating niya lang dito sa Ireland, and then yung bahay niya is sa town, 1,500. Tapos oh, sabi niya 2 bedrooms sa maliit lang. town. Maliit lang, sabi niya sobrang liit lang. Tapos ang sweldo mo, kasi after tax, ang sweldo mo as a nurse, kung hindi ka naman, nasa let's say 1,400, 1,500 ang sweldo. Eh di yung kalahating buwan ng sweldo mo, doon na lang Yes, napunta. oo. Parang sabi ko, oh my God, awang-awa ako nung narinig ko yung sinabi. Parang, oh my God, pupunta ka ng Ireland. And then, yung kalahati ng sweldo mo, bayad Mm-mm. sa bahay. Kung, Yung oh, paano pa yung mga iba mong bills? yes. Sa kung talagang ika-calculate mo kasi itong mga nagsidatingan ng mga nurses, mga ano lang naman sila, yung mga experiences nila, sabi, hindi lahat sila is more than 10 years. Mm-mm. Karamihan sa kanila is less than 10 years, which means sa bracket na yon, okay, sabihin natin bayad na yung kanilang accommodation, bayad na yung kanilang kung ano man yung dapat na bayaran na parang direct debit or something na ganon. Namumuhay lang sila, sa totoo lang, nasa mga 600 euro Imagine. monthly. Ang maganda lang ngayon, Bilang bilang isa lang, kung isa income, lang. one household income. Yes, mga ganun lang, mga around Ang 600. maganda lang siguro dito, hindi naman sa dinidiscourage natin, yun lang, yung ganun, yung may family ka na nagbabayad ka ng 1,500. Ang kadalian na lang ngayon kasi is, yung asawa mo, pag dumating dito, hindi na kailangan ng kung ano pang visa para magtrabaho. Pwede na kaagad silang Mag-work, magtrabaho. yes. So, doon lang yun, makakabawi ka. Pag yung parehas na kayong nagtatrabaho. Correct. Yun oo. naman ang maganda doon. Oo. So, ganun pa man, kahit pa sabihin mo ng mahal ang rent, mahal yung accommodation, ang tao, syempre, kung ano man yun kasi yung kinikita mo, dapat doon ka na lang mamuhay din. Doon ka din I mean, I don't know how exactly should I say it. Let's say, yung kasabihan na Live according to your habang maiksi ang kumot, matutong mamalungkot. mamaluktot. Mamulmaluktot yun. Yes. Tipid-tipid lang muna until makaraos. Pero kaya. Correct. Oo, yung ganun nga. And And then, then, yung sa mga rent na ganon, actually yung rent nila sa ngayon, parang mortgage na rin yan eh. So, it is better, sabi mo nung after 2 years, kung nakaipon ka, mag-mortgage ka na. Kasi mas mababa pa yung babayaran mo sa bahay pag nag-mortgage ka kaysa mag-rent. And then obviously, pag nag-mortgage ka, yung pera na pinapasok mo is sa'yo. Mauuwi sa'yo, ang bahay sa'yo. Let's say, ayaw mo nang mamuhay sa Ireland. Sabi mo na, after 10 years, you'd like to go somewhere. Pwede mong ibenta yung bahay and then may chance na mabalik sa'yo ang pera or parang even ka lang. Kesa yung sa maghulog ka na lang sa rent. nagre-rent. Kasi kagaya nung iba, no, yung nakailang taon na sila rito. Isipin mo, let's say yung iba 20 to 30 years na nandito. One whole mortgage na yan eh. Yeah. Sayang lang din. Sayang Anyway, pero case-to-case basis din. Hindi natin may mga masabi, reason diba? din naman May yung mga mga tao reasons why Oo. yun ang chinus. At saka ang kinaganda sa ngayon, merong mga help to buy. Although mataas nga ang bahay, Presyo ng bahay. ang presyo ng bahay, pero may help to buy yung government. Kasi yung help to buy, explain lang natin ng konti. Although hindi ko din masyado pang alam ang pasikot-sikot niyan. Kasi pag bumili ka ng bahay, kailangan mag-deposit ng 10%. So ngayon, kunwari, yung presyo ng bahay is 400,000. So kailangan mo ng 40,000. Kung wala kang 40,000 sa bangko, mag-apply ka ng help to buy. And then, may parang ang maximum yata na makukuha dyan is, I'm not too sure, pero parang 30,000, 30 to 35,000.
Pero Ganon. Depende sa hinulog mong parang something kukunin yun dun sa tax na binayad mo eh. tax Kaya credit ba yun? magandang Or maka-apply ka dyan Yeah, pagka oo. yung more than 5 years ka na dito sa Ireland. Sa eh. Ireland, oo. Sa naihulog mo. Tapos, yun, parang ganun yun. So, ang government kasi dito sa Ireland, lagi yan, every year, meron silang budget time na, eto, yung pagtulong sa housing development, ganyan sila lagi. Laging kasama yun sa budget nila. Yun ang kagandahan dito, na tutulungan ka ng government para maka-avail ng housing. Kaya nga, pag napansin mo natin, yung mga nurses na nagsidatingan dito mga 7 years ago, halos lahat sila nakakakuha ng bahay because of this. Help to Diba? buy. Help to buy. Bukod doon, 'di ba, sa mga bahay na 'yan, kailangan i-accept natin na the cost of living in Ireland is mataas talaga. Isa sa mga pinakamataas dito sa Europe ang Ireland when it comes to cost of living. Baka nga pangalawa if not number 1 o pangalawa. Basta top 5 basically. Pagka kasi nag-mortgage ka, ang dami mong bayarin. Kasi kailangan may house insurance, may life insurance, at kung ano-ano pang mga insurance na yan. Actually, kahit yung basura mo. Yeah, magbabayad. May bayad tayo. Meron tayong monthly na binabayaran. And then, apart from basura, meron din tayong television license. Yes. Yung TV license na yan, 160 yan. Monthly, yan, every year. And then, ano pa ba yung na mga- yung sabihin natin, yung TV license na yan, guys, wala namang silbi talaga kung tutuusin. Kasi lahat ng tao ngayon, hindi naman nanonood ng RTE. Ang TV license kasi na yan, napupunta actually doon sa RTE. Which is, hindi naman lahat ng tao nanonood ng RTE. But But it's in anyway, the law. Yeah. It's in the law na magbayad ka. Even in the UK, nagbabayad sila ng kanilang lisensya para sa BBC. Diba? Ganon ano pa ba yung mga when it comes to bayarin dito? Yung gas at saka yung Gas and electricity. electricity. Yan talaga yung mahal na binabayaran natin dahil lalo na pag winter. Yung ibang tao, umaabot sila ng, tayo dati last year, ang natatandang umabot tayo ng mga 500 electric and gas. Well, depende guys sa season yan. Pero, Pagka malamig talaga. Nung merong help din ng government. Yes, correct. Oo, Oo. mataas pero may help din sila na parang 200 euro ba yun yung ibinibigay nila per household, twice yun, na pambayad sa electric or gas. So, ayos pa din kung isipin mo talagang ang government is tutulungan ang tao. Oo, yun naman talaga. Oo. Tapos, yung kotse. O Siyempre. yun, transportation, importante. So, tayo kasi na wala tayo sa capital, yung transportation, yung bus, Medyo hindi masyadong regular, hindi masyadong, madalang, or matagal ka din maghihintay. Siyempre, kasi yun nga, nasa probinsya tayo. tsaka hindi lahat ng lugar dadaanan ng bus. Kaya necessarily, kailangan talaga magkaroon ka ng kotse. Especially pag family, if you're working, both of you are working like husband and wife, you really have to have 2 cars, di ba? Minsan naman, one Pwede car naman. naman, makakasurvive naman. Lalo Yeah. na kung malapit lang din yung bahay na... Sa work. Oo, sa work. But then, when it comes to parang convenience, syempre, na yung isa, hindi ka na ida-drop off. Tapos, alam mo yun, ang nangyayari kasi, ang daming activities ng mga bata din. So, kailangan, kung maaari talaga, mas convenient, but you have to consider na yung pag dalawa yung kotse, siyempre, dalawa yung gastos. Yes. Eto na naman tayo, balik na naman tayo sa insurance. And then, syempre, meron tayong road tax. Hindi ang road tax kasi per car yan. And then, meron syempre yung gasoline mo. Yes, oo. Dagdag yun. Yung fuel. Pero mo. guys, kahit may insurance pa, sinasabing, isipin mo yung gagamit ka ng daan, may bayad yun. Babayaran mo, magta-tax ka doon. Pero, ano naman, inaayos naman nila yung kalsada. Maganda ang daan dito sa Ireland. In fairness naman. Actually, 'di ba? Napansin nga natin mas maganda yung daan dito kaysa sa Amerika nung nag-travel tayo. Sa Amerika, lubak-lubak ang daming Oo, doon. nakakagulat na parang, akala natin Amerika maganda yung daan, hindi naman pala. Oo. Dito Talagang nalubak tayo doon. Ang oo. dami. Lubak-lubak sa pagdadrive. Tapos, ano pa ba? Yung groceries, siyempre. Oo, bilang family. Groceries talaga ngayon, mapapansin mo yan, ang mahal. Tumaas Lahat talaga. mahal.
Buti na nga lang meron din namang mga options na cheap options like yung Lidl o Aldi, meron silang mga sariling brand na puwede mong pang-replace sa mga, ibang product, gano'n. So, Oo. lahat mahal na ng groceries. Lalo na Imagine if you want to live healthy, yung mga organic and then basta lahat nagmahal. nagsimahalan, oo. Well, yung in a way, kahit saan naman yan, eh, kahit sa Pilipinas talagang nagmahal. Pataas ng Lahat pataas ng talaga lahat. pataas ng pataas ang presyo ng mga pagkain. Pero it doesn't mean naman guys na, well, tumaas ganun, 'di ba? Pero yung quality kasi ng food na kinakain natin, hindi ba yung hindi ba yung reject in a way na parang hindi mo na gustong kainin ang ang kinakain mo. What I'm trying to say here guys is that lahat naman ng klase ng tao dito, parang pare-pares lang kinakain. 'Di ba? Yung Kumbaga quality of food parang same lang sa mga whatever, yung mga sabi mo ng okay, let's put it this way, yung profession nila is doktor. Tapos yung isang blue collar job, white collar job, kahit anong klase ng career or professions, yung ma-afford kinakain, mo. ma-afford mo yung pagkain. Pare-parehas siya. Magulat ka, kunwari mag-grocery ka sa Lidl, makakita ka rin ng doktor do'n. Yes, Sa oo. Aldi, makakita ka ng doktor do'n. Oo. Oh, si mayor nga makita mo parehas lang din kayo kung saan kayo naggo-grocery. Yes, correct. Ganon, pantay-pantay dito guys. Parang hindi ba sa basta ganon, you get the point. Basta may trabaho ka, masipag ka, ma-afford mo kung ano yun man yung necessities na talagang yun, ma-afford mo yun. Yung necessities hindi yung wants lang. Kasi pagka wants lang talaga, like yung mga signature na mga gamit dyan, kung yun yung pa-prioritize mo, maghihirap kang lalo. Yes, Yun oo. lang. Tapos siyempre tayo bilang nurses, may binabayaran tayong yung onboard, Yung yung license license natin. Oo. yearly nagbabayad tayo ng license. Yes, oo. 100 din 'yon bawat isa sa atin, 'di ba? But in reality, yung salary ng bawat isa ay naayon din. Sa Kumbaga, pamumuhay. hindi ka papayamanin ng government. Yan, lagi nating Okay? sinasabi yan sa ating mga kababayan na hindi ka papayamanin ng gobyerno. Pero Papakainin ka. mabubuhay ka ng komportable Yes, dito. dito. Kasi kung i-compare natin siya sa Pilipinas mahirap ka, lalo kang pinapahirap ng gobyerno. Sad to say, ganun yung nangyayari eh. Yung papahirapan ka ng gobyerno. Samantalang dito, okay, tutulungan ka ng gobyerno. Na okay, yung sweldo mo ganito, pero ma-afford mo, komportable yung pamumuhay mo. Yun ang maganda. And then siguro, para lang din sa mga kababayan natin sa Pilipinas, yun, sa mga diniscuss natin, I hope na nakita nila na yung pamumuhay natin dito ay simple lang din at hindi yung sobra-sobra yung kinikita natin. Ganon. Yes. Kaya guys, Magiging, yung halimbawa, kumusta i-ano lang, dyan? yung mga kagaya yung ating mga skilled worker, balikan lang natin sila. Okay, malaki yung sweldo nila. Maganda, happy sila, malaki yung sweldo nila. Okay yun, dahil ipapadala nila sa Pilipinas and then single sila rito. Nakikishare sila ng bahay, yung gastos is konti lang. Pero once na dinala nila yung family nila rito, ibang usapan na. Mabigat din. Mabigat na. Ibang usapan na. Hindi na yun na kayang magpadala pa sa Pilipinas ng regular na ganon. Hindi, aminin na natin kahit naman mga nurses. Oo, Diba? kahit mga nurses. Oo. Oo, unless na lang yung kung mapapansin naman siguro ng ating mga kababayan, kung single, yun nakikishare ng bahay, konti lang yung gastos, ayun, sila talaga yung regular na mga nakakapagpadala. Pero pagka may family ka na talaga rito, iba na lalo na pag marami kang anak. Oo, Iba na iba. yung gastos. Kasi- Tapos, yun nga, may mortgage ka na, 2 yung kotse mo. Yun, yung convenience na natin yung binabayaran natin dito. Siyempre, ano pa ba naman at namumuhay ka dito kung parang feeling mo ay kinakawawa mo naman sarili mo na para bang, hindi naman sinasabi kung nag-feeling ka na dukha or something. Kasi dito, wala namang dukha talaga eh. Kumbaga, lahat kasi dito, yung antas ng pamumuhay kasi pag nasa first world country ka or developed countries, talagang siya, parang akala mo mayaman, pero hindi naman pala. Ganun lang talaga yung pamumuhay. Looking back, naisip ko lang,
Dati kasi nung nasa Pilipinas ako nung bata ako, sabi ko, "Ay ang tagal na sa Pilipinas niyan, oh, 10" I mean sorry, nung nasa Pilipinas ako nasabi ko, "Hoy ang tagal na nung auntie ko or ang tagal na ni gano'n sa Amerika, siguro mayaman na." 'Di ba Mm. lagi tayong gano'n, laging gano'n yung mga Pilipino, "Ay mayaman na 'yan, ang tagal na niyan sa abroad." Ngayon na matagal na tayo sa Pilipinas, matagal na tayo dito sa Ireland, wala, hindi po kami mayaman. Ano lang, Kumbaga nakakaraos kami, komportable yung pamumuhay namin, kasi ang mga gano'n. tao dito, gano'n naman talaga lahat eh. Oo. Kahit saan ka pa pumunta ng anong bahay, nakakaraos din naman sila. Mm. At saka yung antas ng pamumuhay, mataas talaga kumpara doon sa, sabihin nating third world countries. Excuse me for saying that, pero gano'n ang reality. Kaya nga kung mapapansin niyo, madalang naman talaga yung mga Filipinos na umuwi ng Pilipinas pagkatapos mamuhay ng matagal abroad. Sobrang dalang unless na lang nag-retire na sila. Pero wala yung parang siguro kung meron man pangilan-ngilan lang yung talagang lalo na yung kunwari buong pamilya uuwi ng Pilipinas. Parang wala pa akong nababalitaan na gano'n buong pamilya umuwi para mas mabuhay do'n dahil marami na silang pera. Siguro kung may business sila, nagtayo sila ng business dito pero kung may business ka na kasi rito siyempre mas magtatagal ka na, 'di ba? Oo, gano'n. Gano'n ang mangyayari. Yun. Kasi Pero siyempre, wala pa akong dito yung ano mo. nabalitaan na kumita ng maraming-maraming pera tapos umuwi ng Pilipinas. Normally, umuuwi ng Pilipinas yung 'pag nag-retire na. And then yung iba nga 'di ba bumabalik pa rin dito. Dahil nandito yung nila, Oo. yung kanilang pension. Ewan natin kung sa mga nanalo ng loto dyan, kung Yun ano. puwede, 'di ba? Oo. Kung Well, tayo kahit pa ganun siguro, pagka sinabi mong sa Ireland ka nanalo, ang mangyari, pabalik-balik ka. mm, Dahil nga sa ano dito, yung para bang, mm. siyempre magugusto mo Yung rin comfort din kasi nung oo. talagang pamumuhay dito, eh. Yun, yung nasanay ka na. Yes, oo. Yun. Iyon. Tapos, now, ang tanong doon, bakit, ang tanong, marami pa rin mga Filipinos na namumuhay dito, 'di ba? Parang, bakit ba sa dinami-dami ng sinabi natin about disadvantages, bakit nandito pa rin mga Filipinos? Well, although, nababanggit din natin yung kung may disadvantage, meron namang solusyon. Siguro kaya ganun. Oo. Anyway, ano bang masasabi mo when it comes to I yung guess ganun? dito mas simple ang pamumuhay, mas simple ang mga rules kasi nababalitaan natin ngayon yung kunwari sa Canada, ang daming napapauwi ng mga Pilipino, yung papers nila. Pero dito sa Ireland wala eh. Simple lang, after 5 years pwede ka na mag-apply and then nung Walang nakaraan nga, exam, pati. walang exam. Tapos nung nakaraan nga 'di ba yung mga daming mga TNT na nabigyan sila ng papers nila. So yun, isa siguro yun sa talagang pinakamaganda is simple lang ang rules dito Oh, yun. para maging citizen. Mm. And then, siyempre, ang malaking factor siguro doon, ang mga Irish kasi, they are generally kind. Yes, Diba? yun ang number 1. Talagang mababait ang mga tao dito. Oo, mga ganon. Tapos, siyempre, ano pa rin talaga yung Ireland, safe kasi, safe country yan eh. Safe country to. Kaya, ang tao, ang mga Filipinos, talagang nag-i-stay sila. Mm-mm. Diba? Tumatagal. Priority po talaga dito Oo. ang Less crime. oo, Kumpara sa ibang safe mga country. country Oo. siguro, like especially America, 'di ba? And Yun. then lastly siguro, ang Ireland is family oriented. Yun. Guys, siguro hopefully we're hoping na may natutunan kayo ngayon sa aming usapan. Maybe medyo tumagal ng konti pero at least maganda yung ating usapan ngayon, 'di ba? Hopefully na-discuss namin ng maayos para sa inyo. And kung may mga tanong po, comment lang. And kung Yes. meron pa kayong mga ibang gusto naming i-discuss, comment lang po tayo. Yes, correct. And then, pwede niyong i-check din yung Citizens Info dito sa Ireland at saka yung government gov.ie, pwedeng ma-check rin po yan sa mga technicalities. Hanggang sa muli guys, tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk!